Hey teachers! So, welcome to our channel. And for this video, pag-uusapan natin ang bagong Electronic Self-Assessment Tool or ESAT for 2025 to 2028. So, meaning to say, hanggang 2028, ito po yung gagamitin natin. So, ito pong discussion natin ay good for Teachers 1 hanggang Master Teacher 5. So, if you have the soft copy, so, andito po, papakita natin. So, madami po tayo ditong mga soft copies. Maglalagay tayo sa description ng ating video. But for now, magpapakita tayo kung paano ba ito i-accomplish. So, once i-open nyo na yon na soft copy, makikita nyo ang ganito. I-click lang itong Enable Editing if makita nyo po yan. Then, after that, pwede na po kayong mag-edit. So, magpakita tayo ng blank. Okay, ito yan. Ito yung gamitin natin kasi yung may nakita na kayo kanina, gawa na po yun. But then, mag-start tayo muna from the scratch. So, enable content. So, yun na yun. Then, dito po, kung makikita nyo, select career stage. So, meron tayo ditong for beginning teachers. So, teacher 1 to 3. Proficient, teacher 4 to 7. Highly proficient, MT 1 to 2. And distinguished, MT 3 to 5. So, beginning teachers po tayo. So, yan. Then, click start. Then, click agree. So, dito po, makikita nyo dyan, meron kayong lalagyan ng mga details. Okay? So, makikita nyo po dito sa region, division, school ID. So, ito po ay personal nyo na magagawa. And if may ibang details na hindi kayo alam, magtatanong na lang kayo sa inyong co-teachers. Lalo kung baguhan pa, new teacher. So, yan po. So, lahat naman ito ay personal ninyo na details and details ng school. So, pwede nyo po itong isulat or gawin. Then, sa area of specialization, sa baba, ito po. Ganyan lang yung gagawin nyo. I-click nyo lang yan kung ano yung inyong majorship. Kung kayo ay merong majorship, kung secondary ka. Then, kung elementary naman, dito ka sa others, then, tatype ka ng general education if general education ka. So, sample lang po na mag-type tayo dyan. Yan, general education. So, sa mga elementary po ito. Okay. That's it. Then, kung tapos mo na yan i-fill out, click mo na ang next. So, pag click mo yung next, ang makikita mo naman na data or na details. Ayan. Okay, so ito po yung makikita nyo na once na-click nyo kanina yung next. Ito na ngayon ang inyong self-assessment tool. So, andito po yung mga indicators. Then, ito naman po sa right side, yung level of capability and priority for development. So, sa mga hindi pa po ito kabisado, yung level of capability, ito po halos yung inyong ang sinasabi nating strength. Or at the same time, or on the other side, ito yung inyong kakayahan. Asa na ba ang inyong kakayahan when it comes to this? So, dito, pipili kayo kung halimbawa, in 1.1.2, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, if you think that you are already knowledgeable when it comes to the pedagogies and how you integrate other learning areas when you have your classroom observation or if you try to demonstrate in front of your head. So ito po yan. Yan, okay? So, yan po yung pipiliin nyo. Halimbawa, sabi ko nga, kung palagay mo is may kakayahan ka na when it comes to that. But then, since beginning teacher, so hindi pa tayo dito pwedeng masabi na very high. So, probably, pwede ka dito sa moderate. So, click mo yung moderate. Then, kung dito ay moderate ang inyong capability, ibig sabihin hindi kailangan pa ng development, dito ka ngayon maglalagay ng very high sa priority for development. Meaning to say, pag ito ay tinignan ng iyong mentor, ng iyong master teacher, o ng inyong principal, makikita niya na okay, dito yung kailangan na bigyan ka pa ng technical assistance. How to apply knowledge of content. Then, itong second naman na 1.2.2,
used research-based knowledge and principles of teaching. So ito ay NCOY. So if you think you need help, and of course sa mga bago nating teachers, since beginning teachers, or kahit mga teacher 2 or 3, kung sa palagay ninyo ay ang level of capability mo dito ay moderate, click mo ulit ang moderate, then very high. Kung palagay mo naman ay mataas ka na dito, high, so pwede mo dito, gusto mo na madagdagan pa ng additional improvement, high pa rin sa priority for development. But if you think na hindi mo na ito masyadong kailangan ng priority, what I mean to say is, okay ka na dito, so pwede ka na dito maglagay ng moderate sa priority for development. So kung makikita nyo po, dear teachers, ito ay talagang personal assessment. So kayo po ang nakakaalam nito. Then, titingnan na lang ito ng inyong mga mentor or principal kung ano ba ang kailangan nila at para saan ba saan ba sila papasok to offer or give technical assistance. Ito yung pinaka main purpose nito. Malaman ng mga mentors ninyo, ng mga principal kung saan ba sila papasok. So maganda po, my dear teachers, na gawin natin ito ng maayos at alam talaga natin kung ano yung mga kailangan nating i-improve. So lahat na po yan, same na po ang inyong gagawin. Bawat column sa level of capability, pipili kayo ng isa, then isa naman sa priority for development. So kayo na po ang mag-assess niyan. So hanggang dyan. Now, kapag natapos nyo po yan, kiklik nyo ang next. So, wala tayo dito kasi di ko pa natapos. But then, kapag click nyo ang next, ang makikita nyo po sunod is yung core behavioral competencies. Ganito po yung itsura niyan. So, dito naman po, pipili kayo dyan sa may drop-down button. Kung sa palagay nyo ay meron na kayo nito, so click 5 kung ang development nyo, ang assessment niyo ay nasa 5 na kayo dito, or 4 kung very satisfactory na, or 3, 2, or 1. So, same ulit, pipili lang kayo dyan. Then, automatic na po dyan na magkakaroon ng description kung outstanding or very satisfactory. So, ito po ay sample content natin. So, once na matapos nyo po yan, click nyo ang save. Okay. So, kung may lumabas na ganito, click lang yung okay kasi ni-remind na kayo kung sure na ba talaga tayo kasi hindi na tayo makakapag-edit once mag-click ka ng save then i-okay mo ito. So kung sa palagay mo ay sure ka na yan, click mo na yung okay. So after okay, hihingan ka ng password. So pwede kayo maglagay dyan ng personal nyo na password or kung sa inyong school may designated password, si ICT nyo may binigay, depende rin po. So, kung gusto mo personal lang, halimbawa, 1, 2, 3, 4, pwede rin. Para mas madali, hindi kayo mahirapan mag-memorize. So, okay. Then, next yung makikita is ito na. Ayan. Ayan na mismo ang inyong ESAT na inyong ipaprint at ipapasa sa inyong colleague. Or ipapasa sa inyong principal or yung inyong mentor. Ayan. So, makikita nyo na dyan yung high, moderate nyo na areas, yung priority for development. So, automatic po yan. Then, after that, kung i-print nyo siya, i-print na ninyo, click lang yung print. At hindi pa po tapos dyan. After nyan, may click nyo ang finish. Kasi once ni-click nyo ang finish, pupunta na kayo ngayon sa individual development plan. So, ito po sa baba. Pag click nyo itong individual development plan, hindi na po siya yung gaya ng dati na automatic. Dito po, kayo ang magsusulat, kayo ang maglalagay. So, sa functional competency, development needs, action plan. So, kayo po ang maglalagay niyan hanggang sa core behavioral competencies. So, dito naman po, paano bang paggawa ng individual development plan? So, balikan nyo po yung inyong summary. So, unahin natin yung magbigay tayo ng sample sa paggawa ng individual development plan. Hanapin nyo muna yung mababa, yung kailangan ng, una muna is yung strength. So, dito sa level of capability, halimbawa, dito sa high. Ito po
2.6.2. So, manage learner behavior. Tandaan niyo po yan, pakitingnan. Then, punta ulit kayo doon sa individual development plan. Unahin kasi natin ang functional competencies. So, itatype niyo po yan dito sa strength. Then, sa development need, balik ulit kayo sa summary. Hanapin niyo naman po sa development, priority for development, yung mataas yung kailangan ninyo. So, medyo madami dito. Pili na lang kayo ng kung anong gusto nyo. Halimbawa, dito sa number 1.1.2, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, kasi very high ang priority for development, yan pong ilalagay nyo sa development needs. Yan. So, may kompleto na po kayo dyan. Type nyo lang po dyan. Then, dito sa action plan, kayo ang maglalagay ng learning objectives. Okay? Then, intervention, timeline, sa palagay nyo, paano nyo ma-achieve yan, anong mga buwan or taon, then resources needed, anong kailangan yung mga materials to do that. So, magpakita ko sa inyo ngayon ng isang kompletong sagot sa individual development plan. So, ito yun. Somehow, ito po ay example lamang po ha. So, ito po ay for master teachers kasi blue. Kasi yung green kasi for beginning teachers. So, ito po yung sasabi natin sa strengths. Kinapi lang natin. Then, development needs, ang kailangan yung priority for improvement. Then, nagagawa kayo ng action plan. How will you achieve this? Or how will you, what ways are you going to do? Then, intervention, ano mga gagawin nyo para ma-meet nyo itong objective. Then, timeline, then resources needed. Hanggang po sa baba, sa core behavioral competencies. Parehas lang. Pagtapos na po yan, type nyo dyan ng rater ninyo, then approving authority. Then, that's it po. Tapos na. Submit nyo na po yan sa inyong master teachers or school heads. So, that's it po. Sana nakatulong tayo paano gumawa ng ESAT at saka ang individual development plan. Ang soft copy po nito na template ay ilalagay ko po sa description. Just download po, dear teachers. So, if you have questions pa po, mag-comment lang po sa comment section or message me sa aking messenger. Thank you for watching and I hope sana nakatulong po tayo. God bless po.